Magandang araw po, magandang hapon at magandang gabi sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundong ito at syempre sa mga banateros, banateras worldwide. Muli po nagbabalik si Coach Oli. Binabati din po natin ang mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo 2 araw po tayong nawala dahil tayo ay busy. Tayo po ay nandito pa rin sa New York. But anyway, kahit po tayo ay busy at maraming ginagawa, kailangan bigyan ko ng komentaryo. Napaka siksik po ng balita ngayon and gusto ko pong malaman ninyo kung ano ang stand ko dito sa itim ni Aimee or ano ang stand ng Banateros patungkol dito sa pag-iendorso ni BP Sara kay Aimee, and at the same time ano ang stand ng PDP dito sa itim na balak ni Aimee. Naku, matindi po, okay? So, bago po tayo magsimula, nire-request ko po na ang Team Duterte, ang Team PDP, ang Team Suka ay tayo po ay magkaisa ngayon at huwag niyo pong kakalimutan, i-like po itong video na ito, itong vlog kong ito, i-like niyo po sana at sana po ay pakisuportahan ninyo para pag nilike nyo ito ay ikakalat ni YouTube sa iba't ibang ah, mga manonood. And syempre, huwag pong kakalimutan na mag-subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Ito po ang ating magiging topic. Una, itim na balak ni Aimee. Nakaw. Pangalawa, ipakukulong si Torre ni Aimee, 4 na taon. Pangatlo, BBM, kakampi ang puting vlogger na pinakulong. Naalala nyo yung vlogger? Yung nangharas ng mga Pilipino? Yung nang-aasar na vlogger dyan sa mga at kinaharap pa si, yan ang pag-uusapan natin, kinaharap pa si SILG, Remulla. Kakampi ni BBM. At pang-apat, naku eto, dayaan sa eleksyon, simulan na. Okay, wag po kakalimutan na bago natin simulan, ano ko na rin, again, today nasa New York pa tayo, but bukas lipad tayo ng LA, then saglit lang doon, then punta po ng Las Vegas dahil sa Sabado po, okay, Sabado po, Las Vegas, meron pong gaganapin na PDP rally. And siyempre, ito ay sa pangunguna ni Pastor Kibuloy. So sana po, kita-kita po tayo dyan na nandiyan dyan sa West Coast. Ito mga, lalo-lalo na doon sa malapit sa mga taga Las Vegas po. Okay? Hindi ko na po pagtatagalin. Sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay? Ito. Simulan muna natin dito sa itim na balak ni Aimee. Itim. Ipaglalaban tayo ni Aimee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Aimee. Itiman number 39 sa balota. Ay, sino na naman may pakalaan itong itim na to? Itim, si Daryl Yap na naman ba ito? Ano nangyari sa pelikula ni Daryl Yap na idemanda ni Bixono? Hindi na ata maipapalabas. Ngayon may pakana na naman. Ang itim. Itim ng lagim. Boy, shit! Okay. Bigyan natin ng komentaryo ito. Napaka-importante nito mabigyan ng komentaryo ito. Una, ha? Wala po tayong pilitan dito. Kayo, kung gusto nyong magpabudol muli, nasa sa inyo yan. Teka muna, bago natin simulan. Taas ang kamay ng mga nabudol noong 2022 na bumoto kay BBM. Tama po ba? Inendorso rin ni BP Sara si BBM. At sino ang naniwala nung inendorso ni BP Sara si BBM? Taas ang kamay.
Ah. At sinabi ninyo dahil binoto namin, kaya namin binoto si BBM, ayaw talaga namin siya, pero ibinoto namin siya dahil inendorso ni BP Sara. Taas ang kamay. Tapos, minumura ang Banateros, minumura ako dahil hindi raw kami tunay na DDS, dahil hindi namin sinuportahan ang sinusuportahan ni BP Sara. Taas ang kamay. Tapos, ngayon, lumalapit sa amin, lumalapit sa akin, kahit saan probinsya ako makapunta, at kahit saan lugar ako makapunta, sa katunayan dito sa New York, may nagsasabi sa akin, nabudol din kami. Sa punta namin sa Hawaii, nabudol din kami. Coach Oli, tama ka pala. Tama pala ang Banaderos. Taas ang kamay. Ngayon, sino na naman ang magpapabudol dito kay Aimee? Taas ang kamay. Eto po, wala tayong pilitan. Kaya lang, syempre, maraming nagme-message sa akin. Coach Oli, anong stand mo? Anong stand ng Banateros? Anong stand ng PDP patungkol sa pagsasanib ni Aimee at ni Sara? Meron pa nga sinasabi, inendorso ni Robin Padilla. Good for them. Wala pong pilitan. Okay? Nirirespeto ko po kayo. Kung gusto nyong suportahan si Aimee, go ahead. We live in a democratic country. Hindi ko po kayo babarilin para pigilan. Hindi po. Wala pong ganunan. Sa Banateros, wala pong ganunan. Wala pong pilitan sa Banateros. Dito sa channel ni Coach Oli, wala pong pilitan. Sasabihin ko lang po ang aking opinion dahil marami pong nagmemensahe at hindi ko po masagot isa-isa. So, sasagutin ko to ng simple. Dito sa akin channel. Okay? Ito po ang aking tayo sa patungkol dito kay Aimee. Ulit, karapatan nyo. Hindi ko kayo sasabihan na wag nyong iboto si Aimee. Hindi ko po gagawin yan. Dahil sinabihan kami ng tatay namin na ginagawa din naman ni Aimee ang kanyang ano. So, hindi natin alam. No? But just to be fair about it, kailangan ko rin ilabas yung aking opinion at yung aking stand. I don't support this. As simple as that. It's a no. It's a big no. It's never. Okay? I will stand that she is still a Marcos. The last time I checked, ang apelyido niya ay Marcos pa rin. Okay? The last time I checked, ang mga kababayan natin nabudol dahil inendorso rin sila ni BP Sara. Hindi ibig sabihin kinakalaban ko si BP Sara. Ibig sabihin lang, we live in a democratic country. Meron kaming karapatang pumili at magsabi ng aming opinion. Gusto namin o ayaw namin, may karapatan kami. Pero lumalabas po, ako po ay hindi nagmamalaking matalino. Ako po ay naglalabas lang ng saloobin. Pero lumalabas po, tama po kami nung sinabi namin hindi namin susuportahan si BBM. And we stand on that kahit minumura kami ng ibang manunood dito. And again, I will stand on that. Marami na namang magbumura sa amin, marami na namang magagalit, marami na namang matatalinong mga vloggers na sasabihin kayong Banateros. Hindi kayo tunay na DDS. Hindi nyo sinusuportahan ang mga inendorso ni BP Sara. Kayo na ang matalino. Kami, paninindigan. And again, hindi po sa nagyayabang. We prove it already. That our stand, withstand yung mga matatalino. Tama or tamang-tama? But again,
Walang pilitan. Ang sa akin lang, this will create again another division. Kasi sana kung talagang concerned si Amy sa Team Duterte, hindi na siya nagganyan. Hindi na sana siya nagganyan. Alam naman niya magki-create ng division 'to, eh. Pero bumalusok kasi siya. Bumulusok siya. So, dikit na naman siya kay Sara. Yung pag-convince mo kay VP Sara na suportahan yung kapatid mo, yan ang problema natin ngayon. And here you are again, creating division among us. Maybe, not intentional, pero ang result that this will create division among us again. Marami na namang magagalit sa amin, marami rin matutuwa. This will affect the Duterte team, the PDP team. I'm sorry for this. Again, hindi ko sinasabing sundin niyo ako. Hindi po ako matalino. Naninindigan lang ako sa alam kong tama. Kung mali ako, sorry, kasi hindi ako matalino. Another division, another diversion. Nahihirapan na nga ang PDP, walang pera, nakakulong ang kanilang leader na si Tatay Digong. And then, again, eto na naman. Nung lumabas tong bali-balita na ito, nung may ugong-ugong na balita na ito, may mga minessage akong kaibigang malalapit. Sa katunayan, minessage ko pa nga si Banat Bay. May minessage akong malapit sa akin sa trabaho. Meron akong minessage na taga-PDP. May minessage din akong abogado. At ito ang message ko sa kanila. Attorney, kuya, brother, sir, PDP, negative ako, pass ako kay Amy. Yan ang sinabi ko. Pass ako kay Amy. Let me know ano po ang stand nyo. Sa mga minessage ko po, lahat nagsabi sa akin, negative, or no, or never, or big no, or pass na pass. Hindi ko na sila babanggitin. Pero kung mapapanood nila itong aking vlog, alam nila sila yung tinanong ko. So far, so good. Sabi ko, buti na lang parehas tayo. But anyway, kung magkakaiba man tayo, hindi ko naman kayo pipilitin. Hindi naman ako diktador. Hindi naman tayo mag-declare ng martial law or anything. I still like BP Sara. I still love PRRD. I still respect PRRD. I respect even yung mga iba pang Duterte, anak niya, kapatid niya. I respect. Magkaiba-iba man kami or no. But wala pa ako natatanong doon sa Duterte side. Dito lang sa side ng so hindi ko alam kung anong stand ng the whole Banateros dito. Ang tinanong ko lang si Banat Bay, parehas kami. Actually, parehas kami ng sinabi. Ako sabi ko kasi, I will just change my mind. Kung ipakukulong nito si Torre, si Marbil, mamaya di-discuss natin yan. Or magko-call out siya ng drug test. Other than that, all you can offer sa PDP is yung manalo kang senador by the endorsement of BP Sara. Nothing. And hearing
I don't buy that. That is, naku, baka ano pa masabi ko. So kung hearing lang ay pagmamalaki mo sa amin or endorsement ni VP Sara, thanks but no thanks. Okay? So maliwanag tayo sa stand na yan. Kaya lang sasabihin ng marami rito, hindi na naman kayo nakikinig kay Sara. Kasi hindi nyo alam, meron silang sigurado hindi naman bobo yan ang narinig ko. Hindi naman bobo si Sara. Hindi naman magpapauto ulit yan. Hindi naman yan meron niyang plano, etc. etc. Hindi po namin sinasabing bobo si VP Sara. Actually, ako sinasabi ko na bobo ko. Diba? Hindi naman ako nagmamatali-matalinuhan. Okay? So, hindi ito patalinuhan. But then again, yung stand nitong hindi matalino, sa bandang huli yung pala tama. Okay? So, sa mga vloggers na, maraming mga vloggers, sa totoo lang, siksik, liglig ang mga vloggers na matatalino ng DDS. I will not contest on that. Marami talaga. Doon sa kabila, puro bubito. Pero sa DDS, marami talagang matatalino. I will not contest on that. No? Even VP Sara, matalino, abogado yan eh. Pwede mo bang talunin ng abogado pagdating sa utak? You will not win. Pero lahat tayo nagkakamali. No? Sana, yung sinasabing, hindi, may plano yan, may plano, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Wag ganon. Sa akin, wag ganon. Hindi po, dapat kung may plano man lantad. Kasi hindi pwedeng iboboto ka namin, kakampanya ka namin, isasama ka namin sa kampanya, ang pangako lang, o may ano lang, di, merong plano yan, si VP Sara, tsaka si magandang plano sa bansa. No. Hindi po pwedeng ganun. Bigyan nyo kami resibo. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yan. Pambihira naman. Ano to, naglolokohan tayo? Hindi ko sinasabing niloloko nyo ako. No? Pero enough is enough. We Banateros, I stand for resibo. Hindi yung may plano kayo. Hindi po pwedeng ganun. Na-discarry lang Pilipinas dahil sinasabing may plano eh. Anong nangyari? Pinatalsik si Diktador Di Umano na Marcos Sr. with the promise na meron silang magandang plano. Oh, 1986, after 20 years, mahirap pa rin tayo. Bakit? Dahil sa sinasabing meron silang magandang plano? No way. Bigyan nyo kami resibo. Wala ka nga hindi ko nga alam kung galit ito kay Marcos eh. Kaya kay BBM, kaya ito gumaganto. Baka mamaya galit lang to kay kay Lisa. Kaya gumaganyan. We do not know. So kung may personal kayong away sa inyo na yan. Walang connection yan sa gutom ng Pilipinas. Kaya mong pauwiin mo si PRRD bukas na bukas. Ikot ako ng Pilipinas, gastos ko. Kakampanya kita, Amy. Bukas, pauwiin mo si wala tayong yan ang sinasabi ko. Resibo. Bukas nakakulong si si Torre. Wala tayong pag-uusapan. Kakampanya ka namin. Pero kung puro dakdak, puro nakatagong pangako, or yung plano nyo ni VP Sara na sinasabi ng mga ibang nagko-komentaryo, wag. Ano to? Tas naboto ka na. Tas sisigaw. Ay, nabudol din kami ni Amy. Nabudol. Sabi nga, fool me once, fool you once, shame on them. Kasi hindi naman kami gagamitin ko example kayo, hindi naman kami nabudol eh. We never supported BBM.
Kaya hindi kami balimbing, hindi kami pag-ganong-ganon. Diretso kami. O, di ba may kasabihan, fool me once, shame on me. Pero hindi kami nabudol ulit. Fool me twice. Ay, di. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. May pambihira. Ano to? Bigyan nyo kami ng lantaran na resibo. Anong plano nyo kay Tatay Digong? Si Pastor Kibuloy nakakulong pa rin. Si Torre laya. Yung di umanong nagpakidnap kay Tatay Digong, laya. Yung nagbigay ng utos, laya. Hindi mo ma-call out na drug test yung kapatid mo. Pambira, oh. Ito yung sinasabi ko lang, bakit ako nakatayo dito sa paninindigang ito. Hindi ko po kayo kino-convince. Bahala po kayo. Ayoko kasi mag-create ng bagong division eh. But definitely, this will create division. Papasok, tandaan nyo to, sinasabi ko. Papasok na naman yung mga matatalinong vloggers. Defending Amy and defending this decision. The same thing that happened before. Then we'll cry, budol. Anyway, nasa sa inyo yan. Diskaril na naman ng PDP dito. Hindi ko alam kung anong plano. Mamaya makasama pa to sa kampanya. Hindi ko i-announce pangalan nito. Unless significant. Diba? Baka naman. Bago mag-eleksyon, pinakulong niya na si Torre. Well, see. Baka naman bago mag-eleksyon, pinakontempt niya na si Boying. We'll see. Baka naman before election, kinall out niya na or binuko niya ang kapatid niya patungkol sa pulburon. Or baka naman maglabas siya ng video about sa kapatid niya. We'll see. Or baka naman pauwiin niya si Tatay Digong. We'll see. Pag magawa niya yung mga yan, shoot sa banga ito. Lalo na yung pakulong niya si Torre. Shoot to. Shoot sa banga. Kampanya natin. Ha? Pakikiusapan ko kayo lahat. Makikiusap ako sa inyo. Maninig luhod. Boto natin. Pero kung dadalang, hearing, pwe. No way. No way. Hindi namin kailangan ng komersyal. Ang kailangan namin resibo. Hello. Hindi yung gimmick nyo ni Daryl Yap ang kailangan namin. Kailangan namin resibo. Tigil-tigilan nyo kami sa paganyan-ganyan nyo, ha? But anyway, bahala na kayo mag-decide. Nilabas ko lang kung anong stand ko. At yung stand ng mga kakilala ko, hindi ko naman sila binanggit dahil i-respect ko that. But yung mga significant na tao na nasa likod ng Team Duterte, negative dito. Yan lang po masasabi ko. Next topic po. Ito, BBM kakampi ang puting vlogger na pinakulong nila. Bigyan natin komentaryo. Sira ulo. Hindi naman Pilipino, pwede ko mumurahin. Ano sabi niya? Sira ulo? Hindi naman Pilipino, pwede ka bang murahin? Wow! Pilipino nga, pinakidnap nyo. Hello? Hindi ako nagsabi na kidnap yun, ha? Yung abogado ni PRRD. Illegal arrest is kidnapping. Extraordinary rendition sa legal term, sa layman's term, sa mga katulad kong ordinaryong Pilipino, yaan ay kidnapping. May paano ka ba dyan? Di naman Pilipino, pwede bang murahin?
Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mainis sa Russian-American vlogger na si Vitaly Dorovetsky na naaresto kamakailan matapos mangharas ng ilang Pilipino. Sa bagong vlog ni PBBM, nagpaalala si Pangulong Marcos sa publiko na huwag maging bahagi ng ganitong klaseng aksyon para lamang makakuha ng maraming manunood sa kanyang vlog. Biro Biglagay po natin ito sa konteksto. Ito yung vlogger na ipinakulong nila at nabigyan ko na rin ng komentaryo to. Ako galit dito sa vlogger na ito. Sa katunayan, ito'y nasa interview at nasa likod siya, inaano na sa press ko ni John Vic Remulla. Ako'y maraming ayaw. Ito marami akong hindi gusto sa tayo ni John Vic Remulla. Itong Secretary of Local Government. Hindi ako pabor marami sa kanya stand niya. Pero alam nyo, nung habang nagsasalita ito si John Vic at binabastos nitong foreign vlogger, naasar ako. Sa totoo gusto kong ipagtanggol si John Vic. Bakit? Nasasaktan ako kasi bilang Pilipino. Sa sarili nating bansa, huwag mong gaganyanin yung Pilipino. Pwede pa sa bansa ninyo. Wala tayong magagawa ron eh. Hindi natin teritoryo. Pero ako, galit ako noon. Sabi ko, lintik na to. Huwag mong gaganyanin yung sekretary namin. Alam mo kung bastusin niya rin si Marcos? Ipagtatanggol ko si Marcos. Bastos eh. Parang ipinapakita niya kay John Vic, hindi mo ako kaya. Pinakikita niya dun sa, hindi ko alam kung pulis yung dalawang nasa gilid niya, na hindi niyo ako kaya. Maliliit kayo. Mahirap kayo ng bansa. Galing ako sa mayaman na bansa. American-Russian ata itong tao na to. So nasasaktan ako for John Vic because he is a Filipino at ginagawa sa bansa nito. No? So hindi tayo dapat pumapayag sa ganyan. No? Ito honestly, gawin mo kay BBM yan. Ayaw ko si BBM and you all know that. Pero hindi ako papabor sa foreigner. At babastusin mo presidente namin. No way. I don't care kung gaano kasama yung presidente namin. And I don't care kung gaano kasama yung secretary namin. That is my stand. Kasi gawin mo yan sa official namin. Ginagawa mo yan, maliit ang tingin mo sa bawat Pilipino. Kung meron silang kasalanan, wala kang karapatan bastusin itong mga opisyal namin. Tigilan nyo kami. Ako yan, that will be my stand. Pero, yung kaplastikan mo, Marcos, yan ang hindi ko ipagtatanggol. Concern ka? Ni hindi ka nga naging concern sa dating presidente na nagpalibing ng tatay mo. Kaya ka nakaupo dyan dahil sa apelyidong Duterte. You need to be honest with yourself. Hindi ka magiging presidente kung hindi sa apelyidong Duterte. And anong ginawa ninyo? Pinamigay nyo sa puti. Pinakidnap dito. According sa lawyers, inuulit ko lang. Pina-illegal arrest sa Pilipinas, pinaspasan, tinanggalan due process, dinala sa puti. Kaya BBM, wala kang karapatan na magganyan-ganyan sa puti. Dahil kalahi mo, pinamigay mo sa puti. man ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot. Sino daw Pilipino hindi kukulo sa... Ikaw! Kumulo ang loob ng buong Pilipinas nung sapilitan yung binitbit si PRRD sa dahig. Plastic. Ito ayaw ng mga Pilipino. Mga ipokrito. Dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang bastos lang para makakuha ng mga viewers. Yan.
Ito ay nauuso di umano, nanggugulo lang, nang-aasar lang, nagbibwisit lang, et cetera, kung ano pa sinabi ni BBM, di ko na maalala. Attacking the vloggers para lang makakuha ng viewers. Again, ako dating sa akin 'yan. Baka mamaya, yang puti na yan, tanim pa nila. Again, di ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang, hindi ko pinagbibintangan. Ang point ko lang, posible. Yan ang point ko, posible. Kasi, again, ginagamit yung pagkakahuli. Tapos nilalabas as ang kalokohan ng vloggers. And we all know, this is public knowledge. They are attacking the vloggers now. Wini-weaponize ang camera, harassing the vloggers, secretaries, sinasabing ang vloggers ganito, vloggers ganyan. The president, vloggers here, vloggers here. Tapos tuturuan nila ng leksyon. To create fear. Magagaya kayo dito. Kayong mga vloggers. Kasi ang problema, pabor akong ikulong yan. But the president speaking about it, na napakaliit. Kasi tandaan nyo yung presidente, matagal walang komentaryo sa mga malalaking bagay. At ngayon, gusto niyang marahin itong puti na ito. Samantalang, ang dating presidente binigay sa puti. Samantalang tahimik siya. And now, may komentaryo siya about this vlogger. So, masisisi nyo ba ang taong bayan na isipin, baka tanim tong vlogger na ito para takutin yung mga ibang vloggers para hindi magsalita. Kaya nilang ipakulong. Or, to justify, hindi, pinakulong nga namin yung iba Kayo pang mga Duterte vloggers, hindi namin pakukulong. Pag may sinabi kayong. So, hindi po ito about doon sa maling content. Baka mamaya, intro lang to para magkaroon, justify nila na ipakulong ang mga Duterte vloggers. Ang problema ko rin, kung patas, okay lang. Pero kung puro Duterte vloggers, ang patatahimikin nyo. Excuse me, pakibasa po ang Bill of Rights. Nasa Constitution yan, Article 3. May freedom of speech po. Huwag po tayo makakalimot doon. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng... Yan, huwag tayong sasama sa ganyang klase. Tama na naman, di ba? Napaka-ironic, nakakapagtaka. Magsasalita ang dating Pangulong, napakatahimik naman. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Tiniyak ng Pangulo na susuportahan ang mga Pilipino na nakararanas ng ganitong klaseng pambubuli. Magsilbi rin anya itong babala para sa mga dayuhan na pumapasok sa bansa. Hindi raw ganyan ang ugaling Pilipino. Ano ugaling Pilipino? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Anong ugali ng Pilipino? Nambubudol? Anong ugali ng mga Pilipinong opisyal? Takot sa drug test? Anong ugali ng Pilipino? Sinungaling? Na sinabi nyo walang pumasok sa KOJC na isang baril? Anong bang ugaling Pilipino sinasabi mo na binambabastos ng reliyon? Ganyan na ba tayo? Ang liit-liit lang na vlogger Binigyan mo ng issue. Ang dami nating problema, wala kang imik. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana'y magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Kasama nyo ang pamahalaan. Lalaban tayo sa mga bully. Wow. Nilalabas nila itong ganitong bully-bully. Bakit? Nilabas ni Boying Ano sabi ni Boying? Kaya ayaw namin mag-attend sa rally na ito. Exactly because of this, we don't want to be bullied. Diba? Yan na yung term nila. Naglabas din sila ng term na fake news peddlers. Yan naman ang sinasakyan ng mga bayarang vlogger nila. Excuse me po, Marcos and Boying. Kaya ayaw daw nilang umattend ng hearing because nabubuli sila. Secretary kayo, nabubuli kayo.
Imagine us, ordinary Filipino, kahit sabihin ni Abante na kami hindi ordinaryong Pilipino, hindi ba nabubuli ang mga vloggers sa House, sa mga congressman, sa Tricom, sa Quadcom? Hindi ba nabubuli ang mga vloggers doon? Hindi ba nabuli nyo rin si BP Sara? Hindi ba nabuli nyo rin si Tatay Digong? Pinagtulungan doon. What are you talking? Umiyak ba sila? Umiyak ba si BP Sara? Iyakin ba si Tatay Digong? Ayaw niya nga umalis doon eh. Tingnan nyo, ang layo ni Boying tsaka ni ano. Tatay Digong ayaw umalis. Boying ayaw umatid. Now you're telling us bully? Samantala nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa mga napaulat na mga road rage. Isa rito ang road rage sa Antipolo City sa Rizal na nauwi sa barilan at isa ang naiulat na nasawi. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat. Alam mo, hindi yan ang issue. Sa totoo lang, ha? Hindi yan ang issue. Ang issue, Marcos, droga. Droga. Kaya tumatapang. Ha? Isa sa tip sabihin niya, Siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan natin nakuha ito? yan, babalik na naman kay Tatay Digong. Saan ba natin nakuha tong kultura na ito na siga sa daan? Saan ba natin natutunan? Babalik na naman niya kasi yung kay Tatay Digong, di umano ay killer, kay Tatay Digong, siga-siga. Hindi po. Mapatahimik nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po siga-siga ang naproduce ni Tatay Digong. Sa katunayan, nasugpo ang droga. We challenge you, Marcos. The Filipino people are challenging you. Ako, umikot na po ako. Okay? Sa Pilipinas. Dahil ako po ay naging part ng banda. So nakikita namin kung saan ang matahimik na lugar at magulo. Pag ang lugar magulo, alam namin kalat ang droga sa syudad na yun. Possibly may involved na politiko. Pag yung lugar matahimik, just like Davao, walang droga. Or mababa ang droga. We are challenging you. Stop drugs in the Philippines. We guarantee you, bababa ang krimen. Laging magkasunod yan. Pero kahit anong gawin nyo, even sa Amerika, na mataas ang droga, hindi mo kayang ibaba ang krimen. That is impossible. Magkadugtong yan. Ang drugs, kadugtong ng magnanakaw. Ang drugs, kadugtong ng sinungaling. Ang drugs, kadugtong ng krimen. Kaya nga tinatanong ng taong bayan, are you ready to take the drug test? Ano sabi mo? No. Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong komprontasyon at karahasan? Paalala ng Pangulo lalo na ngayong maraming bibiyahe sa paparating na long holiday, habaan ang pasensya at pangunawa sa Paikot-ikot tayo, Marcos. Ngayon papasok po ang Holy Week. Hindi ko alam after Holy Week kung magiging hahaba ang Holy Week. Bakit? Kasi pagkatapos ng Holy Week, eto tingin ko lang ha, after Holy Week, magiging Holy Week. Puro hulihan. Puro hulihan ang mangyayari. Hinuli si Pastor Kibuloy, pre-nomote mo si Torre. Pinadala si Tatay Digong, nahuli, pre-nomote si Torre. Diba? So, hulihan ng hulihan. Pag may nahuhuli, hindi nahuli si Pastor, sumuko yan sa ISAP. Pero syempre,
ang ginamit na pangharas ay si Torre. Kasi credit grabber 'to si Abalos, eh. Oo, siyempre lumalabas diyan si Torre ang nakahuli pero sumuko po sa ISAP. Kahit tanong niyo sa ISAP, sumuko si pastor sa ISAP, hindi nahuli. Pero kada huli, kaya nga sabi ko dito kasama ko si Ka Eric dito. Ka Eric, 'pag nagpahuli ka kay Torre, 3 stars na. Ilan pa kaya ang huhulihin ni Torre? Baka si Torre lumagpas ang ranggo, maging 10 stars. Kasi manghuhuli ng kalaban at ng gobyerno or hindi naman kalaban, kritiko ng gobyerno or kakampi ng Duterte, hulihin lang niya promoted. Tanong ko lang, sa galing manghuli ni Torre, ang daming nakikidnap na mga anak ng mga negosyante, big time businessman. Marcos, bakit hindi mo ipahuli kay Torre? Magaling manghuli si Torre. Ipahuli mo. Nagpadala nga kayo ng 5,000 na pulis sa KOJC para hulihin ang isang tao na hindi naman nila nahuli. Bakit hindi nyo pahuli itong mga kidnappers na ito? Ha? O, kayo, sa mga nanonood, ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nila ipahuli to kay Torre? Ang galing-galing humuli. Itong mga kidnappers na to. Sige, pakilagay lang dyan sa comment section. Wala na akong masasabi dito sa mga ito. Yung Pilipino kaya galit na ipokrito, eh. No? Apaka-ipokrito nitong si Marcos. And again, you deserve the break sa mga vloggers, pahinga kayo. Because after Holy Week, it's Holy Week. Yan na po ang plano nila. They are paving the way. They're paving the way para sa huli sa vloggers. Ito. Itong salita ni Marcos na ito, ni BBM, it's not directed doon sa foreign vlogger. This is directed paving the way or intro para manghuli ng mga vloggers. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan na sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo dito kay Coach Oli. Okay? Kita-kita po tayo sa Las Vegas at marami pong magiging activities ang Team PDP. Again, never kay Amy. God bless everyone. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal. Salamat po.